Good day mga ka-idol. Update tayo sa PBA at sa mga players ito. Ayon nga sa ating insider, isang player ang posibleng magbalik PBA at maglaro na para sa Terra Permagip. Matatandaan o natatandaan nyo ba si Jordan Heading? Si Jordan Heading ay isa sa mga miyembro ng Gilas Pilipinas na naglaro sa iba't ibang liga sa Asia, especially sa Japan, sa Korea at sa Taiwan. Noong nakaraan Gilas Pilipinas ay hindi ito napasama dahil sa mga problema at hindi pagkakasundo ng coaching staff ng management at sa side ni Jordan Heading. Kaya naman isang mga pahiwatig ang binuo ni Jordan Heading. Matapos nga palitan ang coaching staff ng Gilas Pilipinas at ng management ay nagka-interes na magbalik Pilipinas si Jordan Heading at maglaro sa Gilas Pilipinas. Pero ayon din sa ating insider, malaki ang tsansa na pagbabalik ni Jordan Heading sa Pilipinas ay mayroon din itong tsansa na maglaro sa PBA dahil ang kanyang kontrata sa Japan ay expired na at hindi pa makakapaglaro muli doon dahil hinihintay pa ang mga susunod na season ng Japan B-League. At dahil na rin meron itong problema sa visa papunta sa Japan. Kaya isang posibleng mangyari ay maglalaro ito sa Terra Permagip dahil ang Terra Permagip ang may-ari or may rights kay Jordan Heading. Matatandaan, nagpa-drop nga ito si Jordan Heading noong 2020 at nakuha ito ng Terra Permagip sa special draft ng Gilas Pilipinas na nakuha sa number 1 pick, pero hindi ito naglaro kahit single game sa Gilas, rather sa Terra Permagip. Kaya naman inaasahan kung sakaling magkasundo ang management ng Gilas, si Coach Tim Cohn at si Jordan Heading na posibleng i-line up ito sa Gilas, ay malaki ang tsansa na maglalaro ito sa PBA. Alam naman natin na ang SMC ang may dala ngayon sa Gilas Pilipinas. Pag gumalaw ang mga ito ay tiyak meron itong mga kapalit, at kung sakaling mang maglaro bilang Gilas Pilipinas si Jordan Heading, tiyak dadaan ng ito or naglalaro ito sa Terra Permagip at dadaan lang sa Terra Permagip si Jordan Heading at pupunta ito sa mga SMC team, particularly Barangay Ginebra, SMB at ang Magnolia. Pero ang number 1 option ay ang Barangay Ginebra, lalong-lalo na naghihingalo ngayon sa guard rotation ang Barangay Ginebra. Kaya inaabangan ang nasabing desisyon ni Jordan Heading. Samantala, isa pang player ang posibleng kunin o reacquire ng SMC team, particularly ng SMB. Ito ay si Troy Rosario. Si Troy Rosario ay malapit na mag-expire ang kanyang kontrata, at sa pag-i-expire ng kanyang kontrata ay papasukin na niya ang free agent market. Ibig sabihin, malaya na siyang maghahanap ng kanyang kupunan na posible niyang paglaruan, at malaki ang posibilidad ang magiging destinasyon ay ang SMB, na kung saan nangangailangan din ngayon sa serbisyo ni Troy Rosario dahil hinahanap ngayon ng SMB ang kahalintulad ng kanilang import na si Benny Boatwright, na kung saan nakakuha nga sila sa Commissioner's Cup ng kampyonato. Inihahalintulad kasi ngayon ng management at coaching staff ng SMB si Troy Rosario kay Benny Boatwright, isang big man na meron outside shooting, may passing ability, shot blocking ability, attacking ability. Hanggat wala pa si Benny Boatwright, ito ang nakikita nilang number 1 option para makatulong sa kanila. Pagkatapos kung sakaling makuha man ng SMB si Troy Rosario, ay malaki ang tsansa na pakakawalan na nila si Muala Tautua. Kung wala daw kasi si Benny Boatwright sa nakaraan Commissioner's Cup at hindi ito ang kanilang import, ay malayo na hindi makuha or malabong hindi makuha ng management or ng SMB ang kampyonato dahil hindi pa naman 100% si Junmar Fajardo. At sa take note ha,
hanggang ngayon ay meron pa rin iniindang injury si Jonmar Fajardo, dahilan para hindi pa nila mabitawan si Mala Tautuwa at naghahanap talaga ng posibleng sandalan ang SMB na big man na kinakailangan nila. Kaya naman si Mala or rather si Troy Rosario ang napipisil nilang posibleng makatulong sa kanila, kaya ini-negotiate na nila ang pag-acquire kay Roy Rosario. Kaya aabangan natin yan. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, ano sa tingin nyo? Dapat bang ituloy na ng SMB ang pagkuha kay Troy Rosario at ipalit si Mala Tautuwa? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Principal Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad kat sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ronald Bersubidad, Ronald Gato, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV, Dennis Lagdaan, Francis Aruta, Yornel Belches, Julius Roche at si Mr. Michael Rosalado ng Calbayog City, Samar. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, paki-like, paki-follow, paki-share, ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.